pinag-usapan din ito nakaraang weekend, itong official announcement nga ng Binibining Pilipinas sa kanilang top 40 candidates. Ayan, syempre, nariyan tayo nung nakaraang Biyernes ng gabi sa New Frontier Theater sa Araneta City. At dito nga inanunsyo yung top 40 official candidates ng Binibining Pilipinas para sa kanilang 60th year ngayong taon. Siyempre, karamihan sa mga ito ay mga baguhan sa mundo ng pageant. Pero may mga may mga batikan ng maituturing o yung mga madalas nang sumasali sa mga beauty pageant, katulad na lamang ng isang dentist na si Trisha Martinez at yung viral screening queen nga na maituturing si Cheryl Velez at marami pang iba. Sa kasalukuyan, ang pinag-aagawang titulo at corona dito sa Binibining Pilipinas ay yung Binibining Pilipinas International and Binibining Pilipinas Globe. So abangan natin kung sino sa 40 na nagagandahang mga binibini ang makakakuha ng top titles o top crowns for this year's Binibining Pilipinas. Lloyd and Angela? So far ba, sino ba ang nagiging crowd favorite ngayon dyan sa top 40 na inilabas? Meron na ba? Yeah, speaking of crowd favorite, Lloyd and Angela, naitanong din natin yan sa mga kasamahan nating press at yung mga mga pageant vloggers. And most of them are saying na mahirap pa at this point magkaroon ng crowd favorite kasi pinapakilala pa lang sa publiko itong top 40 and majority nga dito sa top 40 candidates na to ay baguhan pagdating sa sa beauty pageant. So dito, as days goes by hanggang dumating yung coronation night, dito pa lang makikilala ng publiko at ng mga beauty pageant fans kung sino ba talaga yung aangat at sino talaga yung makakuha ng mga top crown. Hindi to katulad ng mga previous Binibining Pilipinas beauty contest at iba pang beauty contest tulad ng Miss Universe Philippines o ng Miss World na kumbaga bago pa man ilabas yung top 40 may mga manok na o may mga crowd favorite na, pero this time ayon na rin sa ilang pageant pageant analysts at pageant vloggers na nakausap natin, medyo mahirap pang kumuha ng tinuturing na crowd favorite dahil nga pinapakilala pa lang ang karamihan sa mga kandidata ng Binibining Pilipinas for their 60th anniversary. Pero yun nga, kagaya nga na sinabi ko kanina, yung mga may recall na dyan is yung mga dati nang sumali sa Binibining Pilipinas, like yung dentist nga na si Trisha Martinez, sabi niya mas magiging palaban siya. At yung beauty pageant, expert at mahilig na talaga sumali sa mga beauty pageant na si Cheryl Velez na kamukha raw ni Janine Tugonon. So yan yung mga ilan sa mga titignan at aabangan natin sa batch na ito ng Binibining Pilipinas. Oo. Von, maraming pagbabago, di ba, sa rules ng Binibining Pilipinas dahil noong 2022-23 ba ito, nagkaroon ng bagong regulation na Angela, pwede kitang sponsoran. Pwedeng sumali ang mga mothers. Oo, in fact, last year yata merong tatlong sumali. Kasi dati bawal, di ba? Ngayon, Angela? Parang more on exclusivity. Inclusivity yung ibig sabihin nila. Bakit sila lang ba ang Kaya nag-spark ng debate yan, Lord, di ba? Merong ibang gusto yan dahil nga inclusivity. May iba naman na sinasabi nila na parang nawala na yung pagka-prestige na dapat ito lang yung mga kasali. Di ba? Nawala ba si Von? Nawala si Von. Ayan si Von na. Oo. Von, nandiyan ka pa ba? Ayun. Parang na-imagine ko. Si Angela, di ba, Von? Representing Tandang Sora, Quezon City. Pwede pang ilaban si Angela sa Miss Universe Philippines. Little Miss Philippines lang ako sa height ko. Hindi kahit nga yung height, Angela, medyo binabaan. Ayan. So, pag-usapan nga natin yan, Von. Pasok ang height, beauty and brains ni Angela Ay, sa Miss Universe Philippines. Pag-usapan natin yan, Von. So ano pa yung mga changes? Maliban sa hindi na yung mga Araneta ang humahawak, yung Philippines Charities. Iba na. Ganon din ba sa Binibining Pilipinas? Kasi I know that yung Miss You open sila. Itong Binibining Pilipinas.
itong Binibining Pilipinas, Lloyd and Angela, wala silang Oo, eh. binago dun sa mga regulations and Miss rules nila Miss pagdating lang. dito sa pagtanggap ng ng mga candidates. Medyo naging mainit na usapan dun sa isang Oo. pageant nga, which is Miss Miss Universe Universe Philippines. Philippines. Yan yun, Lloyd and Angela. Sorry, nalilito ako. Oo. Pag Binibining Pilipinas, ano lang sila, status quo, kumbaga. Okay. Sa Miss Okay. Universe Kasi ibang grupo na yung ibang ipapatakbo. grupo na to eh. Lloyd and Angela, yung Binibining Pilipinas, sila ngayon na may hawak ng franchise ng international and globe. Yes. Then yung Miss Universe, ang hawak nila, of course, the Miss Universe, and then hawak din yata nila yung supranational. Oo. And then other beauty pageant franchise like Miss World, Miss Multinational, etc. Hawak ng Miss World Philippines. And then meron pa tayong Mutya ng Pilipinas na may iba rin mga beauty pageant franchise na hinahawak. Oo. So kung dati ang major kilang talaga o ang major player lang talaga sa beauty pageant itong Binibining Pilipinas, Pilipinas parang eh. nahati na siya Nahati-hati into na eh. other organizations. Oo. din. Kasi I remember Lloyd kung nung and hawak pa sila ng Araneta, di ba, Von, yung Binibining Pilipinas, nandiyan dyan yung titles, yung Miss World, Miss Universe, at saka International. Ngayon, nahiwa-hiwalay. International, Oo. Globe, Supranational, Oo. Tourism, etc. Pero habang tumatagal yung panahon at mga taon, napapalit-palit yung mga franchise na bibigay sa ganitong organization, nalilipat sa ganito, ganyan, etc.